Good morning, hallelujah. Pagpalain po ang Diyos na buhay sa umagang ito. Ngayon ay patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, no? Kasi ito po yung kinahihiligan natin nang magmula tayo ay na born again na believer, no? Kinasiyahan po natin ang magpalaganap ng salita ng Diyos. So ang pag-aralan po natin sa umagang ito ay makikita po sa Psalm 95 verses 6 and 7, no? Sa mga Salmo numero 75, mga bersikulo 6 hanggang 7. Basahin ko po mga kapatid at kayo na nakikinig dyan, kung mayroon kayong Biblia, ay tingnan nyo po at kung may naka-upload man sa mga cellphone natin, dahil nga may technology, dahil sa kuha ng technology, o kung may naka-apps po ng mga Bible, basahin niyo po sa cellphone niyo. Ang sabi dito, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice." Hallelujah. Praise God. Pagpalain po ang Diyos na buhay. So dito mga kapatid, kung intindihin po natin ang sinasabi, no, ang statement po, ang Bible passage na ito sa Psalm 95 verse 6, 95, Psalm number 95 verse 6, no, sinabi dito, "Come." So mayroon pong imbitasyon, mayroon pong panawagan sa atin. So anong ibig sabihin ang imbitasyon na ito? Di ba kung kakain tayo, kung may mga birthdays o kasalan, no, may imbitasyon po na ipaparating sa atin para tayo ay dumalo. So dito din po, may imbitasyon po. Sino po ang nag-imbita dito kundi ang Panginoon po, no? The Lord Jesus. May imbitasyon po sa atin, sabi niya. "Come," sabi niya. Kaya minsan mga kapatid, kung may conviction po ang Holy Spirit sa atin na for example, ay sabihin natin na may conviction ang Holy Spirit sa iyo, ipa-reveal ang Holy Spirit sa iyo, no? Na nangungusap sa iyo na ngayon ay araw ng linggo, kailangan mo magsimba, no? Kailangan mo magbasa o mag-aral ng salita ng Diyos o magbasa nitong Biblia. So dapat mayroon po tayong reaksyon agad mga kapatid. So tulad po nito, may imbitasyon po ang Panginoong Hesus sa atin o ang Diyos Ama na sa langit. So sabi niya, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation." Hallelujah. Praise God. No? May imbitasyon talaga, no? Hindi lang sa imbitasyon, but sinabi dito, awitan natin ng kasiyahan, no, na masaya, joy, no, more than happiness, no, ang ating Panginoon. At sabi niya, isigaw pa natin ito, no? Isigaw natin ito. Meaning to say, ang pagsamba pala sa Panginoon, hindi lang nagpabulong-bulong ka, but kailangan masaya ka. No? Talagang isigaw mo. Kaya nga, ang tama pala na pag-praise sa ating Panginoon at pag-worship sa Panginoon, sabi niya, sa verse 1 yon sa 95, no? Kailangan pala ganun. So dito sa verse 6, sabi niya, "Let us bow down and worship.
let us kneel before the Lord our Maker. So, ang pag-worship pala mga kapatid, tinatawagan po tayo ng Panginoon, no? May imbitasyon po ang Panginoon sa atin para po mag-bow down tayo sa Panginoon. So, ang tama po pala na pagsamba sa ating Panginoon, nung una yung pag-press natin, no? Kaya pala sa simbahan, may maririnig tayo na may maingay. So, yun pala ang pamamaraan ng pag-press natin sa Panginoon, no? Din yung pag-worship naman, kung saan ay may invitasyon sa atin ang Panginoon, sabi niya, let us bow down and worship, let us kneel before the Lord our Maker. So ang pagsamba pala, hindi enough yung nakatayo tayo na nagkanta tayo ng worship song, but may gagawin pala tayo, no? Kailangan mag-bow down tayo. Hindi lang tayo mag-bow down, but mag-kneel down pa tayo sa harapan before the Lord our Maker. Biblia po ang may sabi mga kapatid. So, kasi po pag mag-bow down tayo, mag-kneel down tayo sa Panginoon, it is, ito po ay pinapaalam natin sa Kanya, no? Na tayo ay totally surrendered to Him, no? Tayo ay sumusuko buong buo sa Kanya, na ipinaalam natin sa Kanya, ipinakita natin sa Kanya na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. So meaning to say, limitado po ang tao. Pinapaalam natin sa ating Panginoon na limitado lang tayo, no? Ni-recognize natin ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagka-sovereign, no? Kasi maker nga siya. In the beginning, God created the heavens and earth. So, sa pasimula pa lang, andyan na ang Diyos bago po tayo. So, wala po tayo. Without God, we are nothing po mga kapatid. So, ang pag-kneel down natin ay yan po ang tama at sa kapag bow down yan po pala ang tama na pagsamba natin sa ating Panginoon na buhay. No? Kaya, sad to see, sa iba hindi natin nakikita but praise God, no? Sa sambahan po kung saan tayo ay napapractice po yung ganon. Kasi yun po pala ang tama. Kasi hindi po magkamali ang salita ng Diyos. Then, sa verse 7, may binanggit po siya. Sabi niya, for He is our God and we are the people of His pasture, the flock under His care. So, nagbanggit siya ng pasture mga kapatid. Kasi sabi niya, we are the flock under His care. So ano ba ang pasture mga kapatid? Kung dadako po tayo sa Psalm 23, may sinasabi po ang Panginoon. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. So when we see pasture mga kapatid, ito po ay isang lugar na kainan po ng mga baka, ng mga karnero na talagang presko po siya, fresh, no? At kakain po ang mga hayop, ang mga sheep dito. Ito po ay makapagbigay ng taba sa kanila, no? Magiging malusog sila. Meaning to say, abundance po, prosperity po. Ganun po ang Panginoon. So, dahil we are under His care, no? So, ang Panginoong Hesus pala, ang ating tinatawag na shepherd at tayo po ang sheep. Kung pupunta po tayo sa sambahan, ang pastor po natin ang magiging shepherd natin at tayo po ang magiging sheep. No? Tayo po ang tupa. At kung pupunta po tayo sa John chapter 10, may binabanggit po dyan mga kapatid. May sinasabi po dyan, may ginadescribe po dyan kung anong klase po, no? Kung sino po ang klase si Jesus dito. No, tinutukoy po dito na ang Panginoong Jesus po, siya po ang shepherd po, no? Siya po, tayo po ang tupa, no? Kinikare po niya tayo, no? Para hindi mapariwara. Yun po mga kapatid. Din balik tayo sa last part number 7. Sinasabi po dito, today, if only you would hear His voice. Today, if only would hear His voice. So meaning to say mga kapatid,
nagbabanggit binanggit dito na ngayon. So meaning to say, ngayon po, kung ngayon po ay narinig mo ang salita ng Panginoon, narinig mo ang revelation po, ang conviction ng Holy Spirit, ay hindi po natin pwede imamaya na, no? O saka na, kundi ngayon po mga kapatid, dapat gagawin din po natin kung ano po ang inuutos ng Panginoon sa atin. Kasi ngayon po ang kaligtasan. Kasi hindi natin alam ang buhay natin. Sabi ng James chapter 4 verse 14, what is your life? Our life is like a mist that appears for a while and then vanishes. Sa Psalm 39, no? I think in the verse 5, Psalm number 39 verse 5, sinasabi doon na ang buhay ng tao ay parang hininga lang. Din pupunta naman tayo sa Job chapter 14. Dinescribe din doon na ang tao parang bulaklak lang. So, kahit aabot pa tayo ng 100 years still, no? Maliit po ang hangganan ng buhay natin. So, kaya kung ngayon narinig natin na kailangan natin magsamba sa Panginoon, kailangan natin lumapit kay Jesus. Hindi na po natin patagalin mga kapatid. Kaya nga sabi ng secular na kasabihan, strike the iron while it is hot po mga kapatid. So, kasi hindi na pwede, kasi hindi natin alam ang buhay natin. Kung sinabihan tayo ngayon, tapos sa susunod na araw o sa susunod na oras, matay tayo na hindi natin natanggap si Jesus. Kasi dapat bilang isang lumalapit sa Panginoon, hingi tayo ng kapatawaran, no? Sa ating Diyos at sa mga tao kung saan ay nagkasala tayo, may nasaktan tayo, at tanggapin si Jesus na ating Diyos na tagapagligtas. John chapter 1 verse 12, yan lang po ang daan para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po naway sa oras na ito. Kulang-kulang mga 12 minutes po ay may nakukuha po tayong magandang aral po na galing sa Panginoon. Maraming salamat at God bless us all.